Alam nyo, nasa huli talaga ang pagsisisi, mga kaistorya. Dahil sunod-sunod na ang baha sa Pilipinas at dahil mga kaistorya, tag-ulan ngayon, o di lalong tumitindi ang pagbaha sa Pilipinas habang tumatagal. Dagdagan pa ng korupsyon. Ngayon, nare-realize po ng mga eksperto, maging ng gobyerno natin, na kung hindi po marahil pinatalsik si Pangulong Marcos, walang baha, lalong-lalo na sa Metro Manila. Itong nare-realize ng gobyerno natin, ng mga ahensya ng gobyerno natin, maging ng mga politiko, maging ng mga eksperto, yan yung sinasabi ko kanina. Ito po yung pinakamalaking flood control project na sinimulan ng ipagawa noon ng administrasyon ni Marcos. Kaya lang yung pinakamalaki nang pinatalsik po siya ni Cory Aquino, natigil yun, hindi na itinuloy. Ito isang beses kong napanood noon si PBBM, hindi pa siya presidente. Binanggit na niya ito. Tatlo pala ito na malalaking flood control projects. Kaya lang, yung ikatlo, hindi na nga ho itinuloy. Ngayon, naisip po mga kaistorya ng Laguna Lake Development Authority na ituloy ito. Ang halaga na nito ngayon, 90 billion pesos. Samantalang noong dekada 70 panahon ng Marcos administration ay nasa 62 million pesos lamang ito kung hindi ako nagkakamali. Ang tanong, kung alam din naman ito ni PBBM, itutuloy niya kaya ito? Siya na ngayon ang presidente ng Pilipinas. Noong 2021, kung hindi ako nagkakamali, nananawagan din siya na ituloy ang Parañaque Spillway System na ito, mga kaistorya. Bakit kaya hindi ngayon ito ituloy ng gobyerno? Kahit pa sabihin 90 billion pesos ang budget na kailangan dito. Kung yun nga sa flood control projects na mga ghost projects ay nasa 1 trillion pesos ang napunta roon, kumbaga ang 90 billion pesos ay dulo lang ng kuko. Mga kaistorya, alam nyo, ang utak ng Marcos Sr. pangmalayuan ang natatanaw at yung solusyon ng mga proyekto sa problema ng Pilipinas pangmatagalan. O baka sabihin na naman ng ilan dyan, baka Marcos ako, ay hindi ho. Ito kasi, katotohanan ito kasi kasaysayan ito at realidad at real talk po itong sinasabi kong ito, mga kaistorya. Ang totoo niyan, kahit po si former President Rodrigo Duterte nagsabi na yung mga projects ng Marcos Sr. noon hanggang ngayon pinakikinabangan ng mga Pilipino. At totoo naman yan. Palagay ko hindi tayo magtatalo-talo dyan. Sige, pag-usapan po natin ito kasi naiisip na ngayon na i-revive yung flood control projects na pinakamalaki ng Marcos administration noon, yung Parañaque Spillway. Na kung ito mga kaistorya nga ay itinuloy ng mga pumalit kay Marcos, wala nga baha sa Metro Manila, lalo na po noong Undoy 2009. At muli rin pong tinalakay ito sa Senado noong 2009 at nabanggit nga po ito mga kaistorya ni Senator Zubiri noon pa. Ito yan, ipakita ko sa inyo. Sayang pero hindi pa huli ang lahat kung itutuloy. Ang tanong, itutuloy kaya? Not simply another flood control project. 90 billion pesos Parañaque Spillway revive. Basahin natin yung online news article po. Dito pong Billionaire News Channel. Dito tayo. Nearly 5 decades, tagal na 50 taon after it was first proposed. Kasi nga po, ang nagpaguhit ng plano na ito ay kasama yan ng Metro Manila Development Project ng Marcos administration noon. Yung spillway projects na yan, ang gumuhit po niyan si Architect Jun Palafox, isang napakagaling na arkitekto na nagpaganda po sa Dubai. The 90 billion pesos Parañaque Spillway project is being revived with a broader ambition to ease flooding around Laguna de Bay while turning the country's largest freshwater lake into a more productive fisheries hub and a more dependable source of water for Metro Manila and nearby provinces. Di sana yung mga tubig baha hindi natatapon lang, hindi nasasayang. The Department of Agriculture and Laguna Lake Development Authority
are renewing the push for 10.5 kilometer underground spillway which would link Laguna de Bay to Manila Bay and is expected to take at least a decade to complete once construction begins. Tanong, gagawin kaya ng gobyerno natin kahit paggaano katagal, kahit pa 10 taon pa yan, importante sana simulan. Kasi tandaan nyo itong sasabihin ko. Yung nakikita nyo ngayon na malala na pagbaha, mas lalala pa yan sa mga susunod po na dekada. So, mga kaistorya, ito na yung kumbaga pinaka-desperadong pagkakataon na ituloy ito. Kung hindi, bumilang kayo ng 10 taon, sigurado mas malala ang baha, mas aaray ang buong Pilipinas, lalo na ang Metro Manila. The project's revival comes as the planned Manggahan Control Gate structure is expected to divert up to 2,400 cubic meters of floodwater per second from Marikina River into Laguna de Bay, increasing water levels in, di ba papalala pa nga, kaya nga kailangan eh. The Japanese funded Manggahan project is designed to protect actually yung Manggahan floodway. Project pa yan ng Marcos Sr., mga kaistorya. Ito, mas sabi nga DA, revival of 90 billion pesos Parañaque Spillway project. Yan yung literal yung photo, mga kaistorya. Hindi ko nababasahin to para hindi na po tayo magtagal. Alam nyo ba? Mismo si PBBM nanawagan yan. 2021. Revive Parañaque Spillway Projects. Marcos, Bongbong Marcos ang binabanggit dito. Ayan yan. Basahin natin. Former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Friday called on the government to strongly consider reviving its spillway project to effectively address extreme flooding in Metro Manila during the rainy season. May nakinig ba kay PBBM? O ngayon, si PBBM ng presidente, bakit kaya hindi gawin ni PBBM ito? Alam niya to eh. Di ba? Ituloy niya. Yung plinano ng tatay niya. Hindi raw po ito ipinatigil ni Cory Aquino, sabi po ng mga mainstream na mga anti-Marcos. Nagkulang lang daw po sa pondo. Bakit hindi ginawa ng paraan? Loan yan sa panahon po mga kaistorya ng Marcos Sr. Ano naman kung loan? At least hindi mahihirapan ang taong bayan sa baha, di ba? Marcos was referring to the botched construction of the spillway project in Parañaque, which was intended to catch overflowing flood water from Laguna Lake before it exits to Manila Bay. The Parañaque Spillway project was one of the apat pala, hindi tatlo binanggit ko kanina. Floodway projects implemented during the administration of his father, the late President Ferdinand Marcos Jr., but were not pursued by the next administration. On his Facebook page, the former senator recalled, in the 1970s, extreme flooding in Metro Manila prompted the Marcos administration to plan the construction of 4 major floodways to accommodate all the water to avoid spilling to low-lying areas. The first spillway project was completed in 1983. The second and third floodway projects were completed in 1984 and 1985. And this Parañaque spillway would have been the fourth to be constructed in 1986, but it was discontinued because of the government has changed. Naalala ko kahit yung Bataan Nuclear Power Plant, nanawagan ang Marcos Sr. kay Cory Aquino noon, nakikiusap na ituloy yung Bataan Nuclear Power Plant. Ayaw daw ni Cory Aquino kasi ang sabi raw ni Cory, ayaw daw ni Cory na maalala ng taong bayan si Marcos. Yung sabi ni Marcos Sr., napanood ko yung video na yun Anong sabi ng Marcos Sr.? Nag-predict siya. Kita ninyo 20 years from now, bagsak ng Pilipinas. Bumagsak pa o hindi? Kahit ang kuryente. Ang masaklap niyan, nang bumagsak po ang Pilipinas, ang bumagsak ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Hindi ba? Sa pagmahal ng kuryente ngayon, sino ang kawawa? Sa pagbaha ngayon, sino ang kawawa? Yung mga mayayaman, di naman yun gaanong apektado. Kahit siguro buong taon na hindi yan lumabas ng bahay nila, kakain yung mga yan Di ba? Kahit siguro masira pa ang bahay nila, kaya nilang magpatayo uli Yung mahihirap, paano?
Di ba? The former senator stressed that the urban planning envisioned by his father, yan nga yung urban planning na yan, yung Metro Manila Development, Metropolitan Manila Development. Alam niyo bang gumuhit talaga niya, pinaguhit niya yan kay Architect Jun Palafox. At habang ginuguhit niya yung plano ng Metro Manila Development, mga kastor urban planning, pinuntahan siya dito ng hari ng Dubai. Hinahire siya. Ang sagot niya, itatapusin niya lang yung planong pinapagawa sa kanya ni Marcos. At pag natapos niya, pupunta siya ng Dubai. At yun nga ang ginawa niya. Sinong nakinabang sa talent ni Architect Jun Palafox? Di ba? I don't think the flooding will disappear completely, but maybe we can do something to alleviate the damage and hardship brought by the floods to our countrymen. Di ba? Sana walang ganyang kalala na mga pagbaha. Ang sabi na ito, Rappler, alam naman natin mga anti-Marcos to. Hindi natuloy ang Parañaque Spillway dahil sa kakulangan ng pondo. Yun sabi ninyo, ha? Sige. Ito. Palakihin ko lang kaunti kasi medyo, ganyan na lang, May video na naman silang check. Ipinatigil. Sabi-sabi daw, sino ba yung na yun? Nag-vlog niyan o nagbalita niyan. Ang sabi sa video, aling video ba yan? Aling video ba yan? Ito? Sinong nito? Okay. Ang sabi daw sa video, yung Manggahan Floodway ay natapos na ipagawa bago ang 1986 EDSA. Ngunit ang Parañaque Spillway hindi nagawa dahil pinatigil ni Cory Aquino. Magaling no? Sige. Kailangan i-fact check daw po. Sige. Fact checker to eh. Sa Executive Order number 52 ni Aquino ay inatasan niya ang DPWH na magbigay ng nararapat na technical assistance sa pagpapatuloy, pagtatapos at pagpapatupad ng mga bago at existing na proyekto. Ayon sa 2009 report ng Laguna Lake Development Authority, nagsimulang magsagawa ang gobyerno ng mga flood control projects noong 1970s at binubuo ito ng Manggahan Floodway, Kamanava Flood Control Project, Lakeshore, Dike at Parañaque Spillway. Natapos ang construction ng Manggahan Floodway noong 1988 habang hindi na masimulan ang Parañaque Spillway dahil sa mga isyu ng kakulangan sa pondo pati na ang land acquisition at house evacuation. Bakit hindi nagawa ng paraan bago natapos ang termino? Kayang-kaya yung gobyerno yun eh. Kahit pa walang pondo, pwede naman mag-loan eh. Di ba? Sa Presidential Decree number 475 ni dating Pangulong Marcos noong 1974, ang pondong inilaan para sa Parañaque Spillway ay nagkakahalagang 62 million pesos. Ngunit sa PD 1062 na inilabas noong 1976, 2 taon ang lumipas, umabot ito ng 188 million pesos. Siguro mas nilakihan or dahil sa inflation. Sa isang 2009 press release ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, di ba? Sinabi niyang ang construction ng Parañaque Spillway ay hindi natuloy dahil sa costing problem at right of way na mga issue. Kung gugustuhin, pwede kayang-kaya ng gobyerno. Kayang-kaya ng gobyerno. Alam niyo ba yung right of way na yun? Pag sinabi ng gobyerno, project ng gobyerno yan, hindi naman pwedeng tumanggi yung tao. Kung dadaanan niya ng proyekto ng gobyerno, subdivision nga, nabubutas eh. Di ba? O sinong nakakaalam niyang Congressional Avenue Extension? Ilang subdivision ang binutas niyan, dinaanan ng highway. Diyan sa Quezon City. O di ba? Isang halimbawa po yan, mga kaistorya. Na pag ginusto ng gobyerno, pwede. Di ba? Noong 2010, giniit ni Palafox ang Parañaque Spillway na opisyal na iminungkahin noong 1909. Di ba yan yung kinikwento ko sa inyo? Ito pa, ganyan din po ang sinasabi ni Vera Files. Ikinikwento niya din, Ayan, ito rin yun. Hindi ko na ito babasahin. Kasi same lang din po ito ng sinasabi po ni Rappler. Binabanggit din yung Presidential Decree number 475 ng 1974, so on and so forth. Meron pang study na ginawa daw po ng Nagoya University ng Japan noong 2017. Nang sinasabi ay ito, the construction cost for 3 big projects under Marcos Floodway Control Initiative, Napindan Hydraulic Control Structure, Manggahan Floodway and Parañaque Spillway, reached 962.9 million pesos, and the government resorted to foreign loans to sustain the infrastructure buildings. Of course naman, mag-loan. Cory Aquino ba din nag-loan? Lumubo nga yung loan ng gobyerno eh. Utang ng gobyerno eh. Di ba? Maglo-loan ka na lang din kung talagang hindi pinatigil. Bakit hindi pinursu kung gusto talaga? Di ba?
Di ba? Naniniwala ka ba doon? Ako, ewan, di ako naniniwala sa sinasabing ito ni ano. Kasi kung ginusto ng Cory administration noon na ituloy yan, magagawa nila yan. Okay, in fairness to Cory, hindi lang naman kay Cory Aquino, si Ramos, di ba? Erap, si Arroyo, si Pinoy, Duterte, o ngayon si PBBM. Kung gugustuhin ng gobyerno, pwede. Matindi na ang pagbasa Pilipinas, bakit hindi pa buhayin? Ito yan tingnan nyo. Mas magsasang-ayon pa ako dito sa sinasabi ni Kahimyang. Flood control project, one of many Marcos projects, scrapped by Cory Aquino. Ano sabi dito? Following devastating floods in 1970 caused via a series of typhoons, President Ferdinand Marcos established new institutions to prevent a recurrence. Two primary policies were established: prevent urban sprawl, both housing and squatters in areas prone to flooding. Kasi noon, mga ka-istorya, walang mga ganyan squatters sa mga gilid ng sapa, ilog, creek, di ba? And incapable of sustaining adequate sewage systems, and build a system of sluice gates and spillways to quickly divert threatening flood waters from the city. Ito yung mapa ng project. Hindi ko na yun pa ha. According to public revelation in 2009 by Filino Palafox, an urban planner who helped to design the flood control projects and policies in the 1970s, where President Marcos said that these plans, actually in interview siya ni Jessica Soho, napanood ko yun, if fully implemented, would have largely prevented the devastation visited on the people of the Philippines by Typhoon Ondoy, which struck Manila in September 26, 2009. Yung bahay na tinitirhan namin noon, that time, sa Quezon City, hindi talaga binabaha. Pero ng Ondoy, binaha ng hanggang baywang. Napakalala ng Ondoy. A devastation which continued for months in the form of disease and mass dislocation of the rich poor of Manila. The water management program included 4 major projects for diverting floodwaters from Marikina River, which flows from the Sierra Madre Mountains into Manila, joining the Pasig River and draining into Manila Bay. Floodwaters from the Marikina were to be diverted into Laguna Bay, a large lake adjacent to Manila, with a spillway to the ocean. The first 3 parts were completed in 1983, 1984, and 1986, the year of the coup against Marcos. The fourth and final part, the spillway from the Laguna Bay to Manila Bay in case the lake overflowed in a massive flood, was one of the many projects with the same Marcos attached to it that were scrapped by Cory Aquino. When the super flood caused by Ondoy hit in September 2009, Laguna Bay overflowed entirely because of the final necessary project. The spillway to the ocean was never constructed. A study by Palafox in 1977 warned that allowing squatters or housing construction in the areas prone to flooding would prove disastrous in a major flood. The Metro Manila, yung squatter na yan sa mga gilid ng mga creek, ilog, tapos nagtatapon ng basura. Totoo, yung sinabi ni John Palafox, nagkatotoo. Bakit dumami ang squatter sa mga gilid ng ilog, mga creek, gilid ng dagat, Manila Bay? Malaki ang naging pagkukulang ng gobyerno sa pagpapatupad po ng kaayusan. Yun yung tinatawag na political power. At napabayaan ang tungkulin obligasyon ng gobyerno na bigyan ng disenteng matitirahan ang mga mahihirap na Pilipino. Alam niyo ba na sa konstitusyon natin na obligasyon, katungkulan, responsibilidad ng gobyerno na bigyan ng disenteng matitirahan o pabahay ang mga mahihirap? Noon, ang mga Marcos, magaganda ang mga pabahay, talagang mga buildings. Kaya wala nung squatter na ganyan lumala. Alam niyo ba, pati basura, Metro Manila, lumala. Di ba? Di ba? Pati ang Manila Bay, naging basurahan. Ilog Pasig, namatay. Di ba? Dead river na yan nun yung Manila Bay na yung Ilog Pasig na yun At pag dumaan ka yan, noon sa Manila Bay, baho ng simoy ng hangin. Oo. Dahil saan? Ay, hindi pa. Diba? Nababoy ang Metro Manila nang napatalsik ang Marcos Sr. Sa totoo lang.
sana ituloy pa rin itong project na ito, mga kaistorya. Kasi sayang, alang-alang po sa kaligtasan at kapakanan ng sambayanang Pilipino, lalo na sa Metro Manila at mga karatig, mga nakapaligid na lugar sa Laguna Lake. Sana, sayang eh. Sayang, mga kaistorya. Nakakapanghinayang. Ha? Kung nakakapagkurakot nga yung mga buwaya ng halagang trillion pesos, eh ito 90 billion pesos lang eh. Eh bakit hindi paglaanan ng pondo? Anyway, yun nga Senate building eh, ilang billion eh, tagal-tagal na di pa matapos-tapos. Pilipinas kung mahal, ang hirap mong mahalin, ang bigat mo ipagtanggol. Mayaman nga daw ang Pilipinas. Tayo raw po ay nakaupo sa bundok ng mga ginto, pero tayo daw po ay namamalimos, nangungutang. Bakit? Mayaman ang Pilipinas eh. Mayaman tayo sa natural oil and gas. Eh, ang kaso ano, wala tayong teknolohiya, wala raw pera. Sari-sari. Ay, iwan. Ay, nako, Pilipinas. Hanggang dyan lang mga ka-istorya. Pakishare naman po at pakilike para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit na istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanina naman sa ating pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.